Pero anong ginagawa nila? Meron ba silang kahihiyan? Party ng party, concert ng concert, itong president na ito. Napakarami ng nagugutom at hindi sila nahihiya. 90 billion ng PhilHealth Fund na dapat ay pumunta lamang sa beneficiaries. Yan ang batas. Hiningi nila 500 billion sa ayuda. Ilan pa yung napakarami, humingi pa ng 800 billion unprogrammed funds. Ano ba yung unprogrammed funds? Nalabag sa batas yun, ha? Ano ba yung unprogrammed funds? Ibig sabihin, hindi nila sasabihin kung saan nila iginastos yun. At ginawa nila yon habang nagugutom ang ating mga kababayan. Wala talagang kahihiyan, walang kapasidad, mahiya itong president na to at yung asawa niyang butod. Ang asawa niya. Nakakatawa tong asawa niya, feeling president, na hindi naman natin ibinoto. Napaka-arrogante. Napaka-bastos. Yes. Mababa ang tingin sa mga kawani sa gobyerno. Tinungga yung champagne ng Senate President. At ano ang trato sa mga kasundaluhan natin? Ginalaw kaagad yung kanilang pensyon. At saka kahit sa kapulisan, anong ginawa nila? Si Bongbong Marcos ang nagbigay ng utos na 2 batalyon ng mga pulis ay lusubin ang KOJC sa Davao. At itong mga hindi lang 2 batalyon ng Special Action Forces, CIDG, meron pang SWAT, meron pang snipers, meron pang helicopters. At sino ang hinarap nila? Mga sibilyan, mga church workers, mga missionaries, mga bata. So yan na. At tapos nung nag-press conference ang PNP, sila pa yung nagsinungaling. Sinabi nila, itong mga unarmed civilians, mga bata, ay sila daw ang inatake. Sila na mga naka full gear, high caliber. So, under President Rodrigo Roas Duterte's watch, the PNP enjoyed its highest trust ratings. Pinagkakatiwalaan sila. At ang AFP ay gayon din. So, dahil sa leadership nitong president na ito na pangag, lahat sa gobyerno apektado. Lahat apektado. Alam nyo, sinasabi ko yan bilang isang doktor, yung term na yan na bangag. Kasi concerned ako dyan eh. Kasi nakikita ko dito sa 2 taon na ito, anong klaseng pag-iisip meron ito? Na in about 12 hours, nagpalit ang regional office ng police sa Davao 4 times. No, hindi pa na-on yung aircon, pinalitan na kaagad after 3 hours. Para mga baliw itong mga ito. Hindi lang yun. Ano pa ang ginawa niya? Idinala tayo sa bingit ng gera. Na dati ay friends to all, kaibigan natin lahat, wala tayong kaaway, kaibigan natin ang US, ang China, ang Russia, ang Japan. Ngayon, anong ginawa niya? Dinala niya tayo sa bingit ng gera. At ano bang gera ngayon? Barilan lang? Hindi. Nuclear war. Nuclear weapons. Ang ibig sabihin nito, meron niyang potensyal na i-wipe out ang buong Pilipinas. Yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. At para saan? Para saan? Hindi siya sumasagot eh. Diba? Hindi siya sumasagot. Ang sabi nila, kasi dati atin siya, pareho yung foreign policy, nung binuputol-putol pa niya tayo, sabi niya, itutuloy lang niya yung foreign policy ni President Duterte, pero hindi niya tinuloy. So bakit? Kasi umupunta siya sa Amerika, at ang sabi sa amin, at tinatanong natin siya, hindi siya sumasagot, Mr. President, totoo ba na kaya mo pinalitan ang foreign policy mo at naging tuta ka ng kano ay dahil sa pera? Ipinangako sa iyo ng Amerika, i-release nila yung nakaw na yaman ng mga Marcos. At yan ang ginawa mo sa Pilipinas, trinaydor mo kami.